Iniisip ko kasi ayokong maging empleyado sa Pilipinas. Traffic, yung babiyahe ka from Marikina, sabi mo na kahit Ortigas, Ay, isang grabe. oras mahigit na yon. Natatapatan mo na ba yung income mo dati sa ginagawa mo ngayon? So far, yes. Wow! Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. At this point, makakasama natin ang Empunary of the Week. Siya po ay entrepreneur galing sa Marikina City. Let us welcome Emma Katrina Marqueses, otherwise known as Ina. Hi, Ina. Good morning. Good morning, Cynthia. Ay, Ingat na lang po. maraming salamat. May mga nakikita tayong mga mga bagay na sa harap mo. Tell us about anong mga produkto na ito. Well, Chinky, my business name is Graphic Arte. So, Graphic Arte kasi hindi ako graphic artist. So, hindi ako technically marunong sa mga pagde-design. Maarte lang. So, ang purpose ng business ko is to create functionable but fashionable pieces. So, example natin is Sharon bag. Yung Sharon bag ko kasi, ano yung kinaibahan niya sa mga tote bags na nakikita natin? Ito yung mga quality, mas makakapal sa normal tote bags na nakikita natin. And dinesign ko siya for the purpose ng Sharon. Take out. Sharon? Balutin mo ako ng maayos at walang nakatingin. Magte-take out tayo sa handaan, di ba? So, mahilig tayong magkainan, reception, balutin di ba? mo. Yes. So, ang purpose niya talaga is for take out ng sa handaan. Galing. So, yun, kumbaga, dinesign ko siya basing sa kaartihan ko na magte-take out tayo. Ayaw natin ng sandbag. Ayaw natin ng plastic lang. Oo naman. So, yun. Wala sa poise, di ba? Plastic na nga. Naghanda tayo, nagmamaganda tayo, pagka-attend tayo ng reunion, tapos uuwi tayo na naka-plastic bag lang, di ba? Yeah, So, kailangan galing. At the same time, hindi lang siya for take-out bag. So, functional siya na kaya niya kahit 5 liters na yung mga mabibigat talaga. Functional, pero maganda pa. Hindi lang may maliit. Pinakita sa akin Meron malaki. din po. Yung malaki. Yun. Ito po. Oo. So, ito naman ang more on food. So, kasi mahilig talaga ang Pilipino sa kainan. Pero, yung design naman is customizable. So, kung ano yung para saan, para anong theme, pwede naman siyang mapalitan. Ito, may pampayaman na bago. Ito. Siyempre. Oy, gusto niyo umaman. Ito, tignan niyo to. Siyempre, lahat tayo gusto natin magkape. Oo. Magkapera ng marami. Gusto mo bang magkape at magkapera ng marami? Ayan, no? Yan ang goal natin as business owners. So, anything, pwede siya sa company, pwede siya for events. So, kahit anong design niya, pwede naman natin siyang i-customize. So, paano mo naisipan tong mga ideas na ito? Paano nagsimula tong idea na ito? Nagsimula ako actually as an OFW. Saan ka galing? Sa Singapore. Oh. So, sa mga car companies ako nag-work. Nag-start ako, bumili ako ng cutter plotter. So, nagka-cut ako ng decals. Tapos, nung nag-decide... Saan? Sa Singapore to? Sa Singapore. Okay. And then, nung nag-decide akong umuwi, iniisip ko kasi ayokong maging empleyado sa Pilipinas. Traffic, yung babiyahe ka from Marikina, sabi mo na kahit Ortigas, Ay, isang grabe. oras mahigit na yon. So, syempre sa Singapore, maganda ang public transportation nila. naman. So, ano ba yung pwede kong gawin? So, sabi ko, sige, ito na lang yung kaartihan ko, pagkakitaan na lang natin. So, nagsimula ako sa mga cake toppers. Tapos, kung ano yung kinikita ko doon, yun ang iniipon ko to buy equipments na pwede kong gamitin ulit to expand my products. So, from cake toppers and stickers, nakagawa na ako ng bags, mugs, notebooks. Wow. Tapos, ayun, puro budol, puro bili ng machine para mag-expand ng mga items. So, ano yung parang nag-convince sa'yo to change that way of thinking that you're going to take that risk and you start your own? Yung pinaka-deciding point doon is, nung tinanong ko lang yung husband ko, okay lang ba sa'yo na i-pursue ko to? Sabi lang niya sa akin, go. So, parang, syempre lahat kabado, paano yun? Makaka-earn ba ako ng enough para sa atin? Sabi niya, siya na muna ang bahala. Wow. Kumbaga, meron siyang work. So, steady flow of income. So, ako yung pabugso-bugso kasi may araw na mahina, may araw na malakas. Pero sabi niya, kakayanin mo yan kasi gusto mo yan eh. So, dumating din sa part, maganda yung ginagawa mo pero hindi mo lang siya ma-market. Tama. Ngayon, ang problema ko na lang, paano ako kukuha ng tao para to expand?
Yes, kasi kailangan, para ma-meet mo yung demands, kailangan mo ng extra help. Yeah. Pero ang problema kasi sa ganitong business, kailangan maarte rin sila. Yeah, labor intensive yan eh. So ito, pag-usapan natin, 'di ba? Siyempre, may may umpisa yan eh, 'di ba? Kwento mo sa akin kung magkano ang pinaka starting capital at paano siya lumago. Yung pinaka umpisa talaga, yung cutter plotter na binili ko is $700. Oh. Yun kasi, yun talaga yung parang nag-umpisa ka mag-aral. Pero hindi pa siya talaga money generating. Pero nung pag-uwi ko ng Pilipinas, so kasama na yung machine na yun, ang sabi ko sa asawa ko, Sir, baka pwedeng pabili naman ng printer. Epson 3210. Magkano? Parang, kung hindi ako nagkakamali, ang bili niya 8.5. Para saan daw yun? Kasi sabi ko, yung cake toppers ko, gusto ko na may mga picture. Gusto ko na may mga images. Kasi puro letters lang. So, kailangan mag-improve ba? Upgrade. So, from there, nagdagdag na ako ng invitation. So, yung initial investment, sabihin na natin nasa 30. So magkano ang kailan ang nag-ROI? Ang ibig sabihin po ng ROI, mga kapatid, is return of investment. Yung 30,000 kailan na-recover? Na-recover siya siguro in 2 months time. Yeah, just to give you a perspective, ladies and gentlemen, no, ang negosyo ay may 5 stages. Ang first stage is survival. Ang ibig sabihin survival, kung malalaman mo kung kukita o hindi. Next stage is stability. Ang ibig sabihin ng stability po ay ito po ay kumikita na at nababayaran na po ang mga expenses, operational expense, tao, kuryente, raw materials. Third stage po, success. Ang ibig sabihin success, kumikita ka na, profitable ka na. And I believe you have reached that point, right? Ang next stage mo is scaling. Yes. Scaling, ang ibig sabihin niyan, expansion na po, magpapalago na po siya. In other words, dito, dadagdagan ng makina, o if not naman, dadagdagan ng tao. So, nasa 4th stage ka na ngayon, which is really good. Yes. So, the next question, natatapatan mo na ba yung income mo dati sa ginagawa mo ngayon? Kapatid, sawa ka na ba parating kapos ang iyong kita? Well, I have good news for you. Join my free Income Generator Blueprint webinar. Here, I'm going to reveal to you paano ka magkaroon ng extra income kahit busy ka. Mindset shift from stress to blessed with peace of mind and financial freedom. Kung yan ang gusto mo, just type IGB sa comment section. Slots are limited. First come, first serve lang for the first 500. So click the link below. So far, yes. Wow! Kumikita na naman siya. Ilan taon ka na dito sa negosyo mo? Yung corporate level, 1 year. 1 year? 1 year. That's amazing. Yes. Swerte ko lang kasi meron mga taong very supportive. Kasi, di ba, minsan sa pagnenegosyo, kailangan din yung may naniniwala sa'yo. Kasi paano kung ikaw lang, hindi mo din naman talaga kaya. Kailangan mo din ng mga bulong-bulong dyan na, oy, sige lang, kaya mo lang yan, push mo lang yan. So, siguro doon ako swerte talaga. Ina, ano yung pinakamalaking challenge ngayon na na-experience mo sa pagpapalago ng negosyo mo? Yung pinaka-challenge ko ngayon is, paano ko mamamatch yung demand. Hindi ko na kasi siya kaya ng mag-isa. So, ang mahirap ngayon is how to find a partner or an employee na tutulong sa akin to expand. So, right now, you're saying you're a one-man team right now? Yes. Wow, galing nga. Ikaw na talaga. Ay, by the way, before we talk about scaling, may sweldo ka ba? Sweldo, meron. Oo. Meron. Aside from, di ba, kasi ito lang, ba't ako nagtatanong na may sweldo ka? Ako naman may-ari, ba't ako magpapasweldo? Kailangan po natin magpasweldo sa 2 dahilan. Number 1, para malaman mo kung kumikita ka pa kung ikaw talagang tunay magpasweldo. Baka pag nagpasweldo ka na, lugi ka na. So, hindi negosyo yun. Pangalawa, nagpapasweldo ka para pagdating na panahon, yung sweldo na binibigay mo sa sarili mo, pwede mong gamitin para mag-hire ka na ng empleyado para mas magkaroon ka ng maraming oras. So, in that case, meron ka na bang staff na pwedeng makuha? So far, meron akong natitrain na part-time. Pero kasi yung dedication kasi ng part-timer, hindi pa ganon ka full blast. So parang still under training. So, ang ibig sabihin lahat yan, ikaw nag-hit press, ikaw ang gumagawa. Yes. Wow, ikaw na. It's about time. It's really about time na you should hire people already to do that. Kasi kung yan pa rin ginagawa mo, unfortunately, you can never scale. Kasi nga, ang goal natin, ito yung malungkot sa mga startup entrepreneurs. Ang goal po natin kasi nga, kung bakit tayo nagnenegosyo para mas magkaroon tayo ng maraming oras at maraming pera.
Tama. Anong ending? Pagod. Ang ending, wala ng oras, wala pang pera. No, Pagod lang. 2 reasons. Hindi naman dahil hindi siya profitable. Kasi habang lumalaki po ang negosyo mo, napupunta lahat ng profit mo pabalik sa pagbili ng mga tinatawag ng mga gamit, raw materials, kasi nag-expand ka nga ng business. So, you are cash poor, but you are asset rich. That's number 1. Number 2, pag dumadami ang demand, syempre, mas maraming oras ang kakainin sa'yo. Ikaw lahat, ikaw ang bibili, ikaw magpiprint, ikaw magpapak, ikaw magde-deliver, ikaw pa rin magmamarket, ikaw na. So in other words, ano nangyari ang ending? Ikaw ay nagiging empleyado ng sarili mong negosyo. Tama po. Parang basang-basa ko na, di ba? Kasi the reason why I know all of this, because I teach and I counsel, no? And I help people to move out from that. From success to scaling. Yan ang importante. Pero ito yung good news. Pag naayos mo yung sistema, mabilis yan. At saka maganda yung concept na yan. So, anong kakaibang practices na ginagawa mo sa strategies in order for you to grow your business? Strategies in growing my business kasi hindi ako nag-iisip ng kailangan sobrang madaming product. Hindi ako nagano ng yung ibang ganito rin ang ino-offer. Siguro meron silang 50, 100 pieces of items na ino-offer. Ako nagsistick lang ako siguro 6, 10 pieces. Kasi mas madali siya sa akin na i-monitor. Mas madali ko siyang mas ma-improve. Kasi yung marami kang products tapos hindi mo naman ma-meet yung quality na pag pinasa mo na, kasi ang dami, hindi mo na na-monitor lahat. So, ako, para mas maging kakayanin ko mag-upscale ng business, is focus lang ako dun sa kung ano yung pinaka-mabenta, pinaka-profitable para sa akin. And then, dun ako mag-focus para hindi ako mahirapan sa pag-expand niya. Actually, magandang strategy yan para sa mga taong nagnenegosyo. Tatandaan nyo itong sabihin ko, less is more. Alam mo bakit less is more? Kahit anong sabihin mo, kahit 50 ang produkto mo, pero ang laman ng bulsa ng purchasing, di ba? Yung purchasing power ng isang tao, 500. Alam mo gagawin lang? Hahatiin lang sa 50 produkto. Or kahit ang 6 produkto mo, kung 500, hahatiin lang sa 6. Yun lang naman yung bottom line. Right now, let's talk about, syempre, kung makita ka na, nakakaipon ka ba? Nakakaipon naman na. Oo. Ngayon pa lang masasabi kasi ngayon pa lang ako nag-scale up. So, yun yung deciding point din bakit gusto ko na magkaroon ng registered business. Kasi hindi ko kaya hindi ka makakasurvive ng patingi-tingi. Totoo. So, yung dati, ilang cake toppers lang, 3, 4 in a day. Tapos may mag-order sa'yo ng 10 mugs. Hindi ka talaga kikita. Paano ka makakaipon? Kasi binalik mo lang siya pambili ng susunod na raw materials. So, para makaipon talaga, kailangan mong makapasok doon sa mga bulk orders. Totoo. So, yun yung sinasabi ko, ngayon pa lang nakakaipon. Oo, ngayon kasi especially we're going to talk about bare months. Ito yung mga produkto na yan, maganda yan pang corporate giveaways or if not naman personal giveaways. Magandang opportunity yan. Kaya kailangan maging creative ka. So ano yung tips mo para sa mga taong nag-uumpisa ng business? Huwag kakabahan. Nasa isip kasi natin, minsan hindi natin ma-verbalize. Yung idea mo ganito, gawin mo. Huwag mong isipin na hindi mo siya kaya. Pag nagawa mo na, baka ma-explain mo na ng maigi. Tapos, huwag masyadong mataas yung pangarap. Oo, gusto natin, makalabas natin to sa SM. Hindi ganon. Kailangan mag-set ka muna ng goal mo. Sige, pag nakabenta ako ng 10, ganito yung gagawin ko. Start small. Kasi yun din yung ginawa ko. Paunti-unti. Mahirap siya. So, kung ano yung meron kang budget, set that as your budget lang. Tapos, grow from there. So in other words, huwag matakot na mag-umpisa, huwag matakot na mag-fail, at mag-umpisa kahit maliit. Ang galing. So, ano naman pinakamahalagang lesson na natutunan mo bilang entrepreneur? Siyempre, from employment to entrepreneurship, ano yung lesson? Sipag at tiyaga. Iniisip mo kasi, maganda yung produkto ko, maraming maniniwala. Hindi lahat maniniwala sa produkto mo. Hindi lahat afford na bilhin yung produkto mo. Find your target market. Kasi kung sa iba nabibili nila yan ng 100 pesos, sa'yo bakit 150? Kasi magkaiba tayo ng design. Tama. Magkaiba tayo ng target market. Ikaw ang gusto mo, okay ka na sa ganitong profit. Ako hindi. So, kailangan lang manindigan ka. Sabi nga nila, di ba, isa lang yung goal pero maraming ways para ma-achieve mo yung goal na yon. Hindi naman 4 plus 5 is 9. Hindi lang naman yun, di ba? Pwede rin kasing 3 plus 3 plus 3. Yeah.
So, maraming options para ma-reach mo yung goal. Don't change the goal. Change how you want to reach that goal. Galing, galing. You're speaking like a good certified entrepreneur na. I'm really so proud of you, Ina. So, paano kayo makukontak? Kunyari, if there's someone out there who might be needing your services, paano kayo makukontak? You can reach me po sa Facebook page. That's Graphic Arte. And then sa Instagram naman is Graphic Arte PH. Okay. Kung gusto niyo ng mga arte, let's contact Ina. Okay, yan na po. At thank you very much. Thank you also for the mug. Ayan Yes. may mug na po tayo, di ba? Oo, na Think Positive. At lagi niyo po tatandaan, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.